Yan na mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at sa ating pong mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay magbigay lamang po tayo ng isang reaction video. Kung ating pong mapapansin, gusto ko magbigay ng reaksyon doon po sa nangyari kay Bong. Yung panahon na nalungkot siya. Nalungkot siya dahil nga po sa hindi sila nagkausap ni Jinky at doon nga po sa nagbalita sa kanya na di umano ay mayroon ng boyfriend si Jinky. So, ito po ang aking masasabi mga idol. Una po sa lahat, sa mga ganitong pagkakataon, doon po sa mga taong nagbabalita kay Bong, naintindihan ko po ang inyong damdamin. Una, nauunawaan ko na for protection kay Bong, kaya kayo nagsasabi ng ganyan. Pero ito lang po ang pwede kong maisuggest sana. Sana po sa mga ganitong pagkakataon ay iwasan natin na magpaabot ng ganitong mga mensahe. Bakit? Kasi hindi pa ready si Bong sa ganyang mga bagay. Pag dumating kasi sa kanya ang mga ganitong klaseng mga balita, iba ang acceptance niya . Iba ang acceptance niya. Dahil nga sa sitwasyon ni Bong na mahina ang kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon, hindi niya kaagad na po proseso. So ang nangyayari ay tila nagmumukmuk siya. Maganda na lamang at naunahan ito ni Mr. Ka-Business and then ni Mrs. Ka-Business, nabigyan siya ng payo. Ako para sa akin, hindi naman masama na maging concern tayo kay Bong. Maganda po yun. Dahil magpapakita yan ng pagmamahal natin sa kanya. Pero sa ganitong pagkakataon, kung sino man po ang nagpaabot ng balita na yan, maaari lang po sana maipayo ko na huwag nang maulit pang muli. Kung mayroon ka man o mayroon man tayong mabalitaan na kung ano-ano, hindi si Bong ang dapat pagpaabutan ng ganyang balita. Bagkus, ang dapat paabutan ay si Mr. Ka-Business dahil sila ang tumatayong guardian ni Bong at sila ang mas higit na nakakaalam kung paano nila ibabalanse ang lahat ng sitwasyon. Huwag po nating hayaan na manumbalik si Bong sa kanyang dati kasi sayang . Tulad niya ng sinasabi, although nagbago na si Bong, pero dahil nga sa mabagal ang kanyang acceptance, hindi pa tayo nakakasiguro, pwede pa yan bumalik kapag na-depress po siya. So sa ngayon po ay mas kita natin na nag-i-enjoy siya kapag okay. Pero mabuti na lamang ang kagandahan naman dito kasi doon sa sumunod na video ay nag-usap sila at naipaliwanag naman ni Jinky. So maganda rin maganda din si Jinky magsalita para kay Bong kasi sabi nga niya, sino bang paniniwalaan mo, ako o sila? 'Di ba? So nakikita din natin yung concern ni Jinky para kay Bong. So napakagandang At syempre malaking tulong yung time na nakapagpaliwanag siya doon sa harap ni Bong nung sila ay nag-uusap. Napakahirap po ng kanilang sitwasyon sa kasalukuyan dahil kahit nandito sila sa Pilipinas, pero parang LDR pa rin, di po ba? Dahil nga si Jinky ay nagtatrabaho at sabi nga niya ang kanyang day off na lang ay itong darating na December. Ang tagal-tagal nito, magpabagong taon. So medyo matagal ito. Sana lang kung papayag naman itong si Jinky na dito na lang kila kay Mr. Ka-Business tumera para at least kahit paano ay magabayan sila ni Bong at same time magkakilala pa. So nakikita ko kasi una maganda kasing maging partner sana si Jinky kasi una, siyempre dalaga, di ba? Number one yan, walang responsibilidad, so wala silang kumbaga wala silang ibang magiging sentro kundi silang dalawa lang. Pangalawa, nakikita natin yung pangunawa din naman ni Jinky para kay Bong. Ito yung pinakamagandang aspeto yung pangunawa niya kay Bong, yung pagyakap niya sa nakaraan ni Bong, yun ang pinakamaganda, pinakamainam. At nasabi nga at nabanggit nga po niya na kung sakaling mapupunta si Bong doon sa kanila ay aalagaan niya ito. Di ba? Parang you're in a good hand. Narinig ko yan sa patalastas. Parang ganun . Pero sa totoo lang po, yan. Magpaganon pa man, nakikita na natin
nararamdaman na natin na talagang andyan na naman, umiibig na naman si Kuya Bong. So sana po yun, maging tulong na rin po natin para sa kanya. Kung sakali man, mayroon man tayong maipaabot, o mayroon man tayong nasasagap na hindi magandang balita o ano pa man, wag na po munang ipaabot kay Kuya Bong. Kasi kawawa po siya. Alam nyo, lalong mabilis yung pagiging matampuhin ni Kuya Bong. At talagang nagtitrigger ito sa kanyang damdamin para malungkot. Ay mabuti na lamang, naging maanggap sila Mr. Kabisnes. And at the same time, very cooperative naman si Jinky, nag-usap uli sila. So nagkaliwanagan, at least nalaman ni Bong na, ay okay, ito pala yung dahilan. O, di ba? Si Bong naman, ang kagandahan naman kay Bong, paliwanagan mo lang. Basta't nasabi mo na yung lahat ng kailangan ipaliwanag, okay naman sa kanya. Kaya nga sinasabi natin na wala magiging problema kung si Jinky at si Bong ay magkakatuluyan. Kasi wala siyang poproblemahin kay Bong Wala iba naman si Bong na pagtutuunan ng pansin, kundi ang ikasisiya lang ni Jinky, ganun siya pag magmahal, di po ba? Tapos, ang kagandahan din sa kanya kasi yung concern niya, doon palagi sa pagtulong. Yan ang hindi mo matatawaran dyan si Kuya Bong. So, yun po ang ating payo mga idol sa lahat. Naunawaan ko again na talagang mahal natin si Kuya Bong, pinoproteksyonan natin si Kuya Bong, pero sa mga ganitong pagkakataon na medyo crucial po ang ating ipapaabot na balita, sana po ay kay Mr. Kabisnes, kay Papa Dins, kay Mrs. Kabisnes, doon na lang po natin ipaabot muna para na-assist po ang lahat. Huwag lang muna kay Bong. Kasi hindi pa talaga ready si Bong tumanggap sa mga ganong klaseng mga balita. Parang si Bong ngayon parang yung bang kabayong may yung pangkalisa na alala ninyo may piring. So kung ano ang tinatakbo niya, dire-diretso lang, yun na yun. Di na siya tumitingin-tingin sa side by side Diretso po ang focus niya. Ganun po si Bong pag na-inlove. Di po ba? Wala tayong magagawa kasi ganun po si Bong kapag nagmamahal. No? So ang kagandahan naman dito, nakikita naman natin na hindi naman siya bibiguin ni Jinky kasi nakikita naman natin kay Jinky na parang andyan din yung pag-care niya kay Bong. No? Pero siyempre, hindi tayo magsasalita ng tapos dito kasi lagi tayong may reservation sa bawat pagkakataon. And hopefully, naayos na po ang lahat. Mga idol, doon po sa vlog na nagkausap na sila. Naayos po ang lahat. At ayan, masaya naman uli si Kuya Bong. Sabi nga ni Jinky, masaya ka na, nag-uusap sila. At talagang ganun lang naman ang kaligayahan ni Kuya Bong. Ang makita niya si Jinky, kausap niya si Jinky. Kaya lang, katulad ng sabi natin, kung paano niya matututunang mag-adjust dahil busy talaga si Jinky sa trabaho at hindi naman sa lahat ng oras ay laging nakatuon lang sa video call. Kayo mga idol, ano po ang inyong komento at palagay? Paki-comment nga po sa comment section mga idol, babasahin ko po yun na malaman ko naman po ang inyong saloobin. Ako po muli si Taong Gala. God bless us all mga idol. Please do connect Kagwang Bong Official at sa lahat po ng mga kagwang. At ganoon din po kay Mr. Kabisnes family and of course kay Papa Dins. Isama na rin po natin ang ating mga magigiting na mga reactors. At syempre, ako po ang inyong abang lingkod Taong Gala. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw po sa ating lahat.